Sa halos lahat ng kultura, ang apoy, di ba, parang may dalawang mukha. Pwede itong magbigay liwanag at init, pero pwede rin itong manira at tumupok ng lahat. Ganyan-ganyan din pala ang pagtingin dito sa mga source na ibinahagi mo sa amin. Oo. Ang susurili natin ngayon ay isang malalim na konsepto sa teolohiya, ang binyag sa apoy o sa Korean, pulchimne. At ang pinakamisyon natin sa pagimay na ito ay, simple lang. Unawain kung paano nagiging simbolo ang apoy ng dalawang bagay na tila magkasalungat Paglilinis sa isang banda. at paghatol sa kabila. Based sa mga dokumento para sa mga mananampalataya, ito ay isang proseso ng pagdadalisay. Pero para sa mga tumatanggi sa pagsisisi, ito na ang huling hatol sa tinatawag na lawan ng apoy. Kaya ang central na tanang nagagabay sa atin ay ito. Paano nagagawa ng iisang elemento, ang apoy, na maging isang tagapaghiwalay? Sa isang banda, hinihiwalay nito ang ginto sa dumi. Sa kabilang banda, hinihiwalay nito ang maliligtas sa hindi. Yan ang susubukan nating alamin. At para magawa yan, kailangan nating unahin ang pundasyon ng lahat. Tama, ang konsepto ng dalawang uri ng kamatayan na binabanggit sa mga source. Okay, simulan nating himayin yan. May isang sentral na simbolo na paulit-ulit na lumalabas sa mga source. Ang dambana ng handog na sinusunog o sa Korean, bonjedan. Oo, ang bonjadan. Ang nakakagulat dito, sinasabi na ito raw ay kumakatawan sa dalawang magkaibong bagay, ang krus ni Jesus at ang lawan ng apoy. Paanong nangyari yun? Isang lugar pero dalawang magkasalungat na kahulugan. Diyan nga pumapasok yung konsepto ng dalawang uri ng kamatayan. Ang pundasyon dito ay yung paghihiwalay na yan. Ang unang tawag sa source na unang kamatayan o ilche samang. Okay, unang kamatayan. Siguro ang unang iisipin ng marami, yan yung physical na kamatayan, yung pagtigil ng tibok ng puso. Pero iba pala ang pakahulugan dito sa mga dokumento, di ba? Mas malalim pa dyan. Ayon sa source, ang unang kamatayan ay ang pagiging hiwalay o abandonado ng Ama sa langit. Ito raw mismo ang naranasan ni Jesus sa krus. Noong sumigaw siya? Eksakto. Noong sumigaw siya ng, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Yun ang esensya ng unang kamatayan. Okay. Ang ikalawang kamatayan naman, o tuje samang, ay ang tuluyang pagkaubos o pagkasunog sa lawan ng apoy, ang tinatawag na annihilation o yung tuluyang pagiging wala. Pero teka, kahit pala sa pag-define ng dalawang kamatayan na yan, may dalawa pang magkaibang pananaw na inilalatag ang mga source. Medyo komplikado. Oo, medyo. Pero para simplehan natin, may dalawang paraan para tingnan ito ayon sa source. Sa pananaw 1, ang unang kamatayan ay kombinasyon ng pisikal na pagkamatay at yung espiritual na pagkaabandona. Okay. Package deal. Parang ganon. Tapos, ang ikalawang kamatayan, yun na yung lawan ng apoy. Gets. Paano naman yung ikalawa? Sa pananaw 2, mas direkta. Ang unang kamatayan ay pisikal na pagtulog lang. Ang buong bigat ng parusa, kasama na yung pagkaabandona at yung lawan ng apoy, ay nasa ikalawang kamatayan. Malinaw. Ang pagkakaiba lang talaga ay kung saan ilulugar yung pagiging abandonado. Kung sa una o sa ikalawang kamatayan. Eksakto. At para maging consistent ang pagtatalakay natin ngayon, sinasabi mismo sa mga dokumento na susundin natin ang lohika ng pananawan. Okay. So, para sa usapan natin, ang unang kamatayan ay may kasamang pagkaabandona at ang ikalawang kamatayan ay ang lawan ng apoy. Malinaw na. Malinaw na yung konsepto ng kamatayan. Pero dito ako napatigil sa pagbabasa ng mga source mo. Kasi matapos pag-usapan ng kamatayan, biglang lumipat ang focus sa dugo ni Jesus. Oo. Paano mo ikokonekta yung dalawang yan? At bakit paulit-ulit na sinasabi na dugo lang niya ang tanging solusyon? Magandang koneksyon yan. Kung ang apoy ay tagapaghiwalay, kailangan nating maintindihan kung ano ba ang kailangang paghiwalayin in the first place. Yung tao at kasalanan. Tumpak. Dito pumapasok ang dugo. Ayon sa source, ang sagot ay direktang nakakonekta sa halaga ng utos ng Diyos. Ang kasalanan ay paglabag sa utos. At ang halaga ng utos ay nasusukat sa bigat ng kabayarang kailangan para matubos ang paglabag dito. Teka,
Dito sa puntong ito tungkol sa dugo, may isang linya sa source na talagang tumatak sa akin. Sinasabi na mas matimbang parawang utos ng Diyos kaysa sa buong sangnilikha. Oo. That's a radical idea. Parang ang hirap lunukin yan sa unang basa. Tama. At yan mismo ang argument ng source. Ang sinasabi ay kahit pagsamasamahin pa ang buhay ng lahat ng anghel at tao, hindi pa rin ito sapat para tumbasan ang bigat ng isang paglabag sa utos. Bakit daw? Kasi ang utos na nakabatay sa pag-ibig ang mismong operating system o pundasyon kung bakit umiira lang sang nilikha. Kung wala ang batas ng pag-ibig, walang saysay ang lahat ng ito. So, para kang nagsasabi na ang paglabag sa utos ay parang pag-atake sa mismong pundasyon ng realidad. Eksakto. Kaya naman, ayon sa lohika ng source, tanging ang sariling dugo at buhay ng may likha ng Diyos sa katawahan ni Jesus ang may sapat na bigat o halaga para tubusin ang pinsalang yun. Ang kanyang sakripisyo ang nagpapatunay na ang prinsipyo ng pag-ibig ay mas mahalaga pa kesa sa lahat ng bagay na kanyang nilikha. Kung ganoon, ang implikasyon niyan ay napakalalim. Ibig sabihin sa isang sangnilikha na idinisenyo para umiral sa pag-ibig, ang sinumang nilalang na patuhoy na naninira, nang-aapi at yumuyurak sa kanilang kapwa ay para na ring virus. Parang virus na sumisira sa buong sistema. Nawawalan sila ng halaga sa kabuuang disenyo. At ang dugo ni Jesus, ayon sa source, ang siyang nagpapatunay hindi lang sa pag-ibig ng Diyos, kundi pati na rin sa kabanalan ng kanyang utos. Okay, ngayon, gamitin natin lahat niyan para bumalik sa apoy. Himayin natin ang binyag sa apoy para sa mga mananampalataya. Malinaw sa mga source mo na hindi ito yung literal na lawa ng apoy, di ba? Tama. Hindi ito parusa. Para sa kanila, ang binyag sa apoy ay ang pagdudurusa ng krus o sa Korean, shipjalakonan. Ito ay isang metaphorical na pagsubok sa apoy. Tinihahalin tulad sa pagdadalisayan ng ginto. Oo, parang pagdadalisayan ng ginto at pilak. Alam mo yung kapag tinutunaw ang ginto sa napakataas na temperatura, di ba umaangat lahat ng dumi? O yung tinatawag na dross? Oo, para mahiwalay yung puro mula sa hindi. Ganun na ganun daw. Ang mga pagsubok, pag-uusig, at pagdurusa sa buhay ng isang mananampalataya ay siyang apoy na sumusunog at nag-aalis sa pagmamahal sa kasalanan mula sa puso niya. So, hinihiwalay ng apoy ng pagsubok ang pagkatao niya mula sa kanyang mga makasalanang inklinasyon. Tumpak. Pero aminin natin, mahirap isipin na paglilinis ang isang matinding pagsubok. Sa karanasan ng tao, parang parusa pa rin yan. Ang pagkakaiba ayon sa source ay nasa layunin o purpose. Ang parusa ay retributive, para pagbayaran ang kasalanan. Ang pagdadalisayan naman ay restorative, para ayusin at linisin ang karakter. Okay, may sense. Sa pamamagitan ng pagdaan sa mga pagsubok na ito, sinusunog na ng mga mananampalataya ang kanilang mga kasalanan ngayon habang sila ay nabubuhay pa. Kaya pala binabanggit na ito yung proseso para magbunga ang banal na espiritu sa isang tao. So parang ina-advance na nila yung paglilinis. Tumpak. Ito ang dahilan ayon sa source kung bakit hindi na sila kailangang masunog kasama ng kanilang mga kasalanan sa huling paghukom. Ang pagdurusa ay nagiging daan tungo sa kabanalan. Okay, malinaw yung isang panig ng paghihiwalay. Ngayon, tingnan naman natin yung kabilang panig ng barya. Ito yung para sa mga tumatangging magsisi hanggang sa huli. Paano naman ang binyag sa apoy para sa kanila? Para sa kanila, walang metafora. Ito na ang literal na hatol sa lawa ng apoy. Ito na mismo ang ikalawang kamatayan na tinalakay natin kanina. Sandali. Ang karaniwang turo o popular na pagkaunawa dito ay yung walang hanggang pagpapahirap. Pero bakit binibigyang diin ng mga source mo itong ideya ng tuluyang pagiging wala o annihilation? Malaking pagkakaiba yon. Malaki nga. At yan ang isa sa mga pangunahing punto sa mga dokumentong ito. Ang iminumungkahi ay hindi ito isang walang hanggang pagpapahirap, kundi isang proseso ng pagkalipol. So, may katapusan. Oo, nagtatapos sa tuluyang paglalaho. Ang mga makasalanan ay susunugin ayon sa bigat ng kanilang mga gawa. Kaya pala binibigyang diin din na hindi pare-pareho ang parusa sa lahat.
may sukat. Eksakto, may proportionality. Halimbawa, ang parusang tatanggapin ni Satanas bilang pinagmulan daw ng kasamaan ay mas mabigat at mas matagal kumpara sa isang karaniwang tao. Ang apoy dito ay hindi lang nagpaparusa, kundi tuluyan ng tinatanggal ang kasalanan mula sa sangniliha. Sandali, pag-isipan natin yan. Ang ibig sabihin pala, ayon sa pananaw na ito, ang ultimate tragedy ay hindi yung walang katapusang sakit, kundi yung tuluyang pagkawala ng pagkakataong na umiral pa. Oo. That's a profoundly different perspective on justice. At konektado yan sa tanong na, ano ba talaga ang ubod ng pagtubos? Ayon sa source, hindi lang ito basta pagligtas sa lahat mula sa impyerno. Ano kung ganoon? Ito ay ang pagbibigay ng pagkakataon sa lahat na magsisi, maunawaan ang lalim ng pag-ibig ng Diyos, at gawing perpektong kaniyang malayang kalooban o free will. Ang free will daw ay nagiging perpekto kapag kusa na nitong pinipili ang pag-ibig, kaya't ang mga patuloy na yumuyurak sa kanilang kapwa hanggang sa dulo ay, sa lohika ng isang sangnilikha na nakabatay sa pag-ibig, kailangang alisin. Okay, ito ang magbubuklod sa lahat ng napag-usapan natin. Balikan natin si Jesus. Sinasabi sa source na dinaanan niya ang unang kamatayan, pero hindi ang ikalawa. Paano yun nangyari? Napakagandang tanong. Kung inako niya ang lahat ng kasalanan ng mundo, hindi ba't dapat dinaanan niya rin ang kumpletong parusa kasama na ang ikalawang kamatayan? At yan ang pinakasusi sa lahat. Ang dahilan ayon sa mga dokumento ay simple ngunit malalim. Si Jesus mismo ay walang kasalanan. Okay. Sa istruktura ng sangnilikha na inilalarawan, taning ang pagkakaroon ng sariling kasalanan ang nagdudulot ng ikalawang kamatayan o pagkalipol. I-breakdown natin yan. Paano yun gumagana? Isipin mo na lang na ang kasalanan ay isang nakamamatay na lason na nakakabit sa'yo. Ang ikalawang kamatayan, ang epekto ng lason na yan, ang tuluyang pagkaagnas. Okay. Inako ni Jesus yung lason. Pinasan niya para sa'yo. Pero dahil wala sa sarili niyang sistema yung lason to begin with, hindi siya tinablan ng pinaka-epekto nito. Hindi siya naagnas. Eksakto. Naranasan niya ang sintomas, ang pagkaabandona, ang unang kamatayan, pero hindi siya naglaho. Kaya pala siya muling nabuhay. Ang kanyang pagiging walang sala ang garantiya ng kanyang muling pagkabuhay. Dahil hindi siya maaring mawasak ng isang bagay na wala sa kanya. Tumpak. Kung siya ay naglaho, walang saysayang sakripisyo. Ngunit dahil siya ay nabuhay muli, pinatunayan niyang posible ang tagumpay laban sa kamatayan. At ang kanyang sakripisyo ang nagbukas ng daan para sa lahat na makapagsisi. Pero may kasama itong matinding babala na binabanggit din sa source, di ba? Oo, at ito ang nagpapatunay sa kahalagahan ng free will. Kahit ang isang taong pinatawad na ay maaari pa ring tumalikod, bumalik sa kasalanan, at sa huli, harapin pa rin ang pagkalipol. Ang pagpili ay nananatili sa bawat isa. Grabe ang dami nating nahimay. Mula sa dalawang uri ng kamatayan, ang halaga ng utos ng pag-ibig, hanggang sa dalawang mukha ng binyag sa apoy. Bilang isang pagsubok na nagpapadalisay para sa mga nananampalataya. At bilang huling paghatol at pagkalipol para sa mga tumatanggi. At kung may isang ideya na dapat mong makuha mula sa lahat ng source na ito yon. Ang apoy sa kontekstong ito ay isang makapangyarihang tagapaghiwalay. Oho. Hinihiwalay nito ang dumi mula sa purong metal at sa huli, hinihiwalay nito ang kasalanan mula sa sangnilikha. Kaya ang tanong na iniiwan nito para sa'yo ay kung pipiliin mong pagdaanan ang paghihiwalay na iyon ngayon sa pamamagitan ng mga pagsubok at pagsisisi o sa huli kasama ng iyong mga kasalanan sa paghuhukom. At ito ang aming iiwan sa iyong pag-iisip. May isang linyang nakapukaw ng pansin sa isa sa mga dokumento. Sinasabi doon na ang Diyos ay nagtitimpi at hindi pa sinisindihan ang dambana. Kung may parating na isang huling pagdadalisay sa buong sanglilikha sa pamamagitan ng apoy, ano ang nagiging kahulugan ng oras o panahon sa ganitong pananaw? Paano nito binabago ang pagtingin mo sa bawat sandali, bawat desisyon at bawat araw na lumilipas bago ang huling paglilitis na iyon?